Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to explain kung paano ko ginawa si Batman Dark Knight's Metal na green version naman yung coat niya. Kasi dati nakagawa na ako nito na blue version. Yun yung first na action figure na ginawa kong variant dito kay Dark Knight's Metal. So it's the blue coat. Meron din akong tutorial nun sa YouTube channel ko. So if you want to watch that, type nyo lang sa YouTube search Batman Dark Knights Metal Ralph Cifra. I think lalabas na yun sa search results. Okay, so first step, tinanggal ko muna yung head, pati yung arms, and yung cape niya medyo tinanggal ko rin. Hindi ko pa nga naguglue na apply ng ano to ng glue kasi dapat isusuper glue natin tong part na to dun sa part ng collar niya para nakaganto, para fit yung coat. Okay, mamaya bibili pa ako ng super glue. But right now, ito yung status niya. Tapos na yung custom repaint. Yung tutorial natin yun nga, nasa previous video na. Hindi ko na matandaan kung ilang years na yun. Siguro a few years back. Okay, tapos, thank you very much, client, from from Florida, USA. Thank you very much, bro Adriano. Thank you, thank you. So, ito yung mga accessories na kasama. McFarlane Toys na ammunition pack version 2. I think this is version 2 kasi meron siyang Gatling gun. Ito. Version 1 kasi meron siyang rocket launcher. Okay. Either way, maganda pa rin yung mga weapons na ginagawa ni McFarlane Toys para sa mga toys nila, para sa mga action figures. So yan, ito yung variant na yun, version 2. Okay. So first, yun nga, tinanggal natin yung mga heads and arms, tapos spray with Bosny flat black, everything. Tapos dry brush with gunmetal and steel. Yung mga brushes natin ito. For dry brushing, you can use flat. You can use flat brush. You can also use round brushes such as these. Hindi naman super bago. Talagang worn out na yung mga tip niya. Ay, yung mga brush niya. Okay, tapos for the green, after ng dry brushing ng steel or gunmetal, dito na tayo sa coat. Sa coat naman, ito yung mga ginamit kong paints. Heavy green, green ochre, gunship green. Ayan, mixture na to ng mga lahat ng parang olive green na type of paint. Thank you very much, Hero Paints, for sponsoring this video. Kasi binibigyan tayo ng mga paints for our custom repaint projects. Thank you very much, Hero Paints, for these paints. Tapos next niyan, gold. Where's the gold? Ito yung gold na ginagamit ko, Dwarven Rich Gold. Ito yan yung color ng gold natin. Okay. So, in-apply ko siya sa belt, sa chains, sa knee pads, and dito sa leather parts. Yung sa leather parts, gumamit din ako ng leather brown and dry brush with cargo brown. Tapos dry brush din with gold para magkaroon din ng extra highlights. Okay. Ano pa ba? Ayun, blood effects. Sa blood effects, warm red. Dito sa kanyang gauntlets. Dito rin sa may paa. Okay, and sa shoes. Tapos pala yung sa skull, nag-apply din ako ng white paint dun sa skull niya. Skull design dito sa likod. And dripping white paint dun sa logo. And dito sa kanyang cowl, dry brush lang din with white paint. Okay. So to create to yung gradient ng cape, nag-apply muna tayo ng dark, tapos lighter colors, tapos mas light pa yung colors dito na in-apply ko. So nag-add lang ako ng white paint para may variation dun sa color. So mas smooth yung transition niya from bottom to top. Dito naman sa kanyang guitar, black primer, dry brush with steel, and then dry brush with gold. Tapos blood effects. So yan. So yun lang mga ma'am sir, that's it. Tapos yung top coat na ginamit natin dito, Bosny number 191 flat clear. Para maprotektahan yung paint job na ginawa natin dito kay Batman Dark Knight's Metal. Alright, so yun lang. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.